Robbery extortion na hearing na sinasagawa ngayon ng Committee on Public Order and Safety sa pangunguna ni Congressman Dan Fernandez ng Santa Rosa, Laguna. Magandang umaga, Congressman. Magandang umaga, Idol Erwin. Magandang umaga sa iyo. Ikaw naman, Kong. At si Aljo. Yes. Magandang umaga sa inyo, mga kapatid. Yes, Kong. Anyway, Kong, makibalita lang tayo doon sa mga buti. Nagkakasya pa yung mga tao na sinasite ng contempt at pinapakulong nyo dyan sa baba at inaprubahan nyo. Buti, nagkakasya pa sila dyan at padami ng padami ito. Kailan ho ba talaga aamin ito? Mukhang talagang ala ng pag-asang umamin ito at mga sanay na magsinungaling, Congressman. Oo nga, ikaw mapapansin mo, Kong Erwin, ikaw nga, napikon ka na rin eh. Ako naman, di ba, binigyan ko ng pagkakataon, yes, di ba? True. Naging malumanay tayo at ang haba nga nung aking pakiusap, di ba? At alam ko, ikaw, yung ibang mga congressman, napipiko na rin dahil nga ako, pinipili kong ganon. Pero kayo, nabihasa, tagal mo na dyan sa ganyang trabaho, basang-basa mo na yung mga yan. Tapos si Congressman Acop, ganon din. Alam din nila ang karakas sa mga yan. But finally, yun na nga, with your intervention, yun na nga, at nagdesisyon na tayong mga members na talagang na sila, ikulong na hanggang hindi sila nagsasabi ng totoo. But unfortunately, Idol, Erwin, saka Aljo, tingin ko kahit ikulong natin, talagang hindi na sila aamin. Saan hong dulo nito? Ano hong kahinatnan ng investigasyon na ito? What is going to happen here, Kong? What do you see or saan ang direksyon nito ngayon? Kung hindi naman natin pwedeng ubusin ang oras natin sa hearing na ito. Correct. So how will this end? When will this end, Congressman Dan, as the chairman of Public Order and Safety? Salamat sa katanungan, Kong Erwin. Kasi nakita natin yung batas, kung meron silang mga na-violate, tinignan natin kung may kakulangan. Pero kung titingnan mo ang nilalaman ng batas, wala namang pagkukulang. Like, for example, sa body-worn camera, ang inutos ng Supreme Court na dapat from dumating ka dun sa area, kailangan buksan mo yan. At as a matter of fact, meron pang sinabi doon. Nakalagay dun sa en banc resolution ng Supreme Court, sabi nila, from the moment na nag-arrive ka dyan, sasabihin mo, ito po halimbawa, ako po si patrolman, ganyan-ganyan. At ito, binubuksan ko na ang body-worn camera. Ngayon ay February 6. Umaga, maliwanag ang sikat ng araw, hindi umuulan. Tapos ngayon, bubuksan ko na siya. So, in other words, dapat hindi mo na siya isasara all the way hanggang matapos yung operasyon. Klaro yung ating batas. Klaro yung ating pong sinusunod na pamantayan. Pero ang problema, Aljo saka Erwin, yung hindi pagsunod ng ating mga kapulisan. Kaya nakikita natin sa pagka-amend ng ating pong batas, wala tayong dapat i-amend. Yung oversight power natin na tignan kung pinai-implement nila ang batas, yun ang ating gagampanan ngayon. Kasi nga, nakita natin na wala naman tayong babaguhin. So, dapat binabantayan natin kung ang mga pulis na to ay sumusunod sa itinakda nating batas. Otherwise, hindi tayo magagawa ng oversight power natin. Yung mga yan, talagang dadami at dadami. Kaya palagay ko, yung oversight power natin, yun ang ating gagampanan at hindi yung amendment ng ating pong kasalukuyang batas. Okay. All right, Congressman Dan Fernandez ng Santa Rosa and Chairman ng Public Order and Safety ng House. Maraming salamat po sa oras. Magandang umaga po sa inyo, Kong. Salamat, Kailan po susunod na hearing? Kailan po susunod na hearing, Kong? Boss, baka Monday tayo. Monday, opo. Para makita natin kapag yung nire-recommenda natin yung dismissal nila, sana mapabilis na at kung magkakaroon ng dismissal, ire-report na natin sa Kongreso. And then we will act together kung anong gagawin natin doon sa mga nakakulong. Okay, thank you po, Kong. Maraming salamat po, Ingat. Kong Dan Fernandez. Salamat po. Mabuhay po kayo.